Si Rafael ay isang 23 taong gulang na binata mula sa isang maliit na bayan sa Samar, Visayas. Bunso siya sa 4 na magkakapatid. Ang 3 kuya at ate niya ay maayos na ang buhay. Isa ay nurse sa Dubai, isa ay engineer sa Cebu, at isa ay guro sa Tacloban. Dahil siya ang pinakabata, madalas siyang tawaging baby boy ng pamilya. Pero sa loob-loob niya, gusto niyang patunayan na kaya niyang tumayo sa sariling paa. Hindi siya masyadong mahilig mag-aral noong high school. Mas gusto niya ang paglalaro ng basketball sa barangay court, tumambay sa dagat at makipagkwentuhan sa barkada kaysa magbabad sa libro. Ang totoo, balak na talaga niyang mag-abroad pagkatapos ng high school. Ngunit pinilit siya ng kanyang ina na si Rosario, isang mananahi ng mga damit sa kanilang bayan, na magtapos ng kahit maikling kurso. Kahit maikli lang na kurso, basta't may diploma, mas may laban ka sa buhay. Palagi nitong paalala. Ang ama naman niyang si Benito, dating mangingisda na ngayon ay karpentero, ay mas tahimik. Kung saan ka masaya, doon ka. Basta't huwag mong kalimutan ang pamilya. Dahil sa pangungulit ng ina at suporta ng ama, pinagbigyan ni Rafael ang pamilya at nagtapos ng 2-year vocational course sa Information Technology sa isang community college. Hindi siya masyadong interesado sa coding o computer troubleshooting, pero tinapos niya ito para lang masabi ng pamilya na may diploma siya. Pagkatapos ng graduation, nagtrabaho siya ng ilang buwan bilang computer shop assistant, ngunit maliit ang kita, kaya mas lalo siyang naging determinado na maghanap ng trabaho abroad. Isang araw, nakakita siya ng job posting mula sa isang recruitment agency na accredited ng POEA. Ang alok, trabaho bilang warehouse staff sa Warsaw, Poland, sa isang malaking logistics company na kilala sa buong Europa. Ang sahod, 7,000 Polish zlotys kada buwan, katumbas ng humigit kumulang 82,000 pesos. Malayo ito sa kinikita niya sa Samar na nasa 12,000 to 15,000 pesos lang. Hindi na siya nagdalawang isip. Dumaan siya sa proseso ng interview, medical exam at language orientation kung saan natuto siya ng ilang basic Polish phrases. Sa isip niya, ito na ang pagkakataong makaalis, makatulong sa pamilya at makapag-ipon para sa sariling negosyo balang araw. Nobyembre mang lumipad siya patungong Poland. Paglapag niya sa Warsaw Chopin Airport, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig. Nasa 2 degrees Celsius at hindi siya sanay sa ganitong panahon. Naka-layer siya ng jacket at bonnet habang ang mga lokal ay tila kampante lang sa malamig na hangin. Napansin niya ang modernong train at bus system, malinis, maayos at laging on time. Tahimik ang paligid, walang ingay ng tricycle o jeep gaya sa Samar. Sa unang linggo, nagsimula na siya sa warehouse. Maaga siyang gumigising, nag-aalmusal ng tinapay at kape at sumasakay ng bus papunta sa trabaho. Sa warehouse, nagbubuhat siya ng mga kahon, nag-ooperate ng forklift at nag-i-inventory gamit ang scanner. Ang boss nila ay diretso at professional, walang paligoy-ligoy. Ang mga katrabaho ay halo-halo, may Polish, Ukrainian at ilang Pilipino. Natuto siyang makipag-joke kahit sa simpleng English. Sa daan, madalas lang siyang bumati ng "Dzień dobry" o "Magandang araw" o "Magandang umaga" sa mga nakakasalubong. Nakikitira siya sa isang shared apartment kasama ang 2 kababayan mula sa Mardin. Ang renta ay 2,000 Polish zlotys kada buwan o 23,500 pesos. Hati sila sa 3 kaya nasa 670 Polish zlotys or 7,800 pesos lang ang share niya. Sa bahay, nagluluto sila ng adobo at pansit, pero natuto din siyang magluto ng pierogi, ang sikat na Polish dumplings. Madalas silang mag-grocery sa Lidl at Carrefour, kung saan mas mura ang mga bilihin. Ang budget niya para sa pagkain ay nasa 900 Polish zlotys or 10,500 pesos kada buwan. Unti-unting nadiskubi niya ang kultura ng Poland. Mahilig ang mga Polish sa Christmas Eve dinner o Wigilia kung saan may 12 dishes na walang karne. Simple pero elegante ang pananamit nila. Mahilig sa coats, boots at neutral colors. Ang mga libangan ng locals ay pagbibisikleta, skiing at pagpunta sa pub. Natikman niya ang kielbasa o Polish sausage at zurek o maasim na soup.
Namangha siya sa Warsaw Old Town na puno ng makasaysayang gusali. Natutunan din niya na ang Poland ay minsang nasakop ng iba't ibang bansa pero muling bumangon matapos ang World War II. Sa komunikasyon, ginagamit niya ang Messenger at Viber para sa pamilya sa Pilipinas at habang WhatsApp at email naman sa Poland. Natutunan niyang gumamit ng basic Polish tulad ng tak, oo, nie, hindi, at dziękuję, salamat. Sa sahod na 7,000 Polish zlotys or 82,000 pesos, kaya niyang magtabi ng 40,000 pesos to 45,000 pesos kada buwan matapos ang renta, pagkain, pamasahe, 150 Polish zlotys or 1,800 pesos para sa monthly transport pass at kaunting libangan 300 Polish zlotys or 3,500 pesos. Regular siyang tumatawag sa nanay at tatay, nagpapadala ng remittance at nakikipagkwentuhan sa mga kapatid. Single siya pero may nakilala siyang kapwa OFW na naging kaibigan. Namimiss niya ang barkada sa Samar pero nakahanap ng bagong tropa sa Warsaw. Napansin niya ang malaking kaibahan ng pamumuhay. Mahigpit ang batas sa traffic, mas ligtas maglakad kahit gabi at mas organisado ang lifestyle. Mahirap mag-adjust sa winter pero masarap maglakad sa spring. Katolikoin ang karamihan, kaya nakakapagsimba siya sa St. Anne's Church. Sa isip ni Rafael, nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay. Hindi man siya naging masipag sa pag-aaral, natutunan niyang minsan ang pagpupursigi ay hindi sa klase, kundi sa pagtitiis at pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Sa mga unang buwan ni Rafael sa Warsaw, unti-unti niyang nakilala ang kultura ng Poland. Hindi lang ito tungkol sa trabaho sa warehouse, kundi sa mga bagay na bumubuo sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao roon. Nadiskubre niya ang kahalagahan ng Wigilia, ang Christmas Eve dinner ng mga Polish. 12 putahe ang inihahanda at wala itong karne, puro isda, gulay at tinapay. Nakakatuwa para kay Rafael dahil sa Samar, ang Pasko ay madalas puno ng lechon, adobo at pansit. Dito mas solemne ang selebrasyon at mas nakatuon sa pamilya at panalangin. Nalaman din niya na malaki ang pagpapahalaga ng mga Polish sa All Saints Day. Pumupunta sila sa sementeryo, nagdadala ng kandila at bulaklak at tahimik na nagdarasal. Naalala niya ang undas sa Samar na puno ng reunion, kainan at minsan ay inuman. Sa Poland, mas tahimik at mas espiritual ang dating. Napansin ni Rafael na simple pero elegante ang pananamit ng mga tao. Mahilig sila sa coats, scarves, boots at neutral colors. Sa Samar, sanay siya sa tsinelas, shorts at t-shirt. Dito, kahit ordinaryong araw, parang laging handa ang mga tao para sa malamig na panahon. Natuto rin siyang mag-layer ng damit. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa Pilipinas. Isa sa mga pinakaunang adventure niya ay ang pagtikim ng mga lokal na pagkain, pierogi, dumplings na may palaman na patatas, keso o karne, zurek, maasim na soup na may sausage at itlog, bigos, tinatawag na hunter's stew, gawa sa repolyo at karne, kielbasa, Polish sausage na ibang lasa kumpara sa longganisa sa Samar. Natuwa siya dahil mura ang ilang pagkain. Isang serving ng pierogi ay nasa 20 Polish zlotys or 235 pesos. Samantalang sa Pilipinas, halos 150 to 200 pesos na rin ang presyo ng simpleng meal sa fast food. Ang beer sa pub ay nasa 10 Polish zlotys o 120 pesos. Mas mura kaysa imported beer sa Pilipinas. Malaki ang pagkakaiba ng transportasyon. Sa Samar, jeep at tricycle ang pangunahing sasakyan. Sa Warsaw, may bus, tram at metro train na laging on time. Bumili siya ng monthly transport pass na 150 Polish zlotys or 1,800 pesos at nakakatipid siya kumpara sa araw-araw na pamasahe. Namangha siya sa disiplina ng mga tao. Walang nagtutulakan, walang sumasakay ng walang ticket, at lahat ay sumusunod sa traffic lights. Kapag day off, nag-i-explore si Rafael, Lazienki Park, isang malawak na parke na puno ng puno at lawa.
Dito siya naglalakad at nagre-relax. Warsaw Old Town, makasaysayang lugar na may cobblestone streets at colorful buildings. Shopping malls, gaya ng Zlote Tarasi, kung saan may modernong tindahan at food court. Napansin niya na ang mall sa Poland ay bukas mula 10 a.m. hanggang 9 p.m. Mas maikli kaysa sa Pilipinas na minsan umaabot hanggang hating gabi. Ang mga tindahan ay sarado tuwing linggo. Bagay na ikinagulat niya dahil sa summer, kahit linggo ay bukas ang palengke. Sa summer, sanay siya sa tawag at text gamit ang prepaid load. Sa Poland, halos lahat ay gumagamit ng WhatsApp at email. Nakakatuwa para sa kanya dahil mas mabilis ang internet at mas mura ang data packages. Ang 50 Polish zlotys or 600 pesos na monthly plan ay sapat na para sa unlimited chat at video call sa pamilya. Mas tahimik ang mga tao sa Poland, hindi sila palaging nakikipag-uusap sa strangers. Mas disiplinado sa pila at sa oras. Mas malamig ang weather kaya natuto siyang magdala ng gloves at bonnet araw-araw. Mas ligtas maglakad kahit gabi, kumpara sa sangmar na minsan may kaba kapag madilim ang daan. Sa sahod niyang 7,000 Polish zlotys o 82,000 pesos, kaya niyang maglaan ng 670 Polish zlotys o 7,800 pesos para sa renta, 900 Polish zlotys o 10,500 pesos para sa pagkain, 150 Polish zlotys o 1,800 pesos para sa transportasyon, 300 Polish zlotys o 3,500 pesos para sa libangan. Nakakapagtabi siya ng halos 40,000 to 45,000 pesos kada buwan bilang ipon. Sa warehouse kung saan siya nagtatrabaho, mabilis na nakilala ni Rafael ang iba't ibang tao. Ang boss nila, si Mr. Kowalski, ay isang seryosong Polish na halos hindi nungingiti, pero malinaw at diretso kung mag-utos. Walang paligoy-ligoy. Kung ano ang trabaho, iyon ang gagawin. Para kay Rafael, nakakagaan ito ng loob dahil hindi siya naguguluhan. Sa Samar, sanay siya sa mga amo na minsan mahilig magpaligoy-ligoy o magpaikot-ikot bago magbigay ng instruction. Dito, simple lang. Trabaho muna, usap mamaya. Ang mga katrabaho niya ay halo-halo. May mga Polish na tahimik at nakatuon sa trabaho, may Ukrainian na mahilig magbiro, at may ilang Pilipino na parang instant tropa. Sa break time, nagkakape sila at nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay, mula sa sports hanggang sa mga pagkain. Natutunan ni Rafael na ang mga Polish ay hindi palaging palakaibigan sa simula, pero kapag nakilala mo na, nagiging bukas sila at marunong makisama. Sa mga customer at delivery drivers na nakakasalamuhan niya, madalas simpleng pagbati lang, Dzień dobry o good day o say hi. Hindi sila mahilig sa mahabang usapan pero magalang at maayos. Naalala niya ang summer kung saan kahit hindi mo kilala ang tao, mahaba na agad ang kwentuhan tungkol sa pamilya o bukid. Dito, mas reserved ang mga tao. Sa labas ng trabaho, nakilala niya si Mateusz, isang Polish na mahilig sa basketball. Nagkakilala sila sa isang community court at doon nagsimula ang pagkakaibigan. Si Mateusz ang nagturo sa kanya ng ilang Polish slang at nagimbita sa kanya minsan sa pub. Para kay Rafael, malaking bagay ito. Isang lokal na kaibigan na tumulong sa kanyang mas maintindihan ng kultura. Sa apartment naman, mas malapit siya sa dalawang kababayan na kasama niya. Madalas silang magluto ng pagkain na parang nasa sambar pa rin, adobo, pansit, at minsan tinola. Pero natuto rin silang maghalo ng Polish food gaya niyang pierogi at kielbasa para hindi sila mahuli sa panlasa ng locals. Sa gabi, nagkakantahan sila gamit ang karaoke app, isang bagay na ikinagulat ng Polish neighbors dahil hindi uso sa kanilang ganitong kasiyahan sa bahay. Mga obserbasyon ni Rafael. Ang mga Polish ay disiplinado sa oras. Kung ang meeting ay alas 8, dapat nandyan ka bago mag alas 8. Hindi sila mahilig sa small talk, diretso agad sa punto, lalo na sa trabaho. Mas independent ang mga tao, bihira ang extended family living sa iisang bahay kumpara sa summer na halos lahat ng kamag-anak ay magkakasama. Sa kalsada, bihira ang pakikipag-usap sa strangers. Sa Pilipinas, kahit sa jeep, may makakausap ka agad. Dito, tahimik ang biyahe. Sa sahod niyang 7,000 Polish zlotys o 82,000 pesos, mas nakikita niya ang halaga ng tamang budget. Renta, 670 Polish zlotys o 7,800 pesos. Pagkain, 900 Polish zlotys o 10,500 pesos. Transportasyon,
150 Polish zlotys o 1,800 pesos. Libangan, 300 Polish zlotys o 3,500 pesos. Ipon, halos 40,000 to 45,000 pesos kada buwan. Pakikisalamuha sa boss at katrabaho. Hindi siya nahirapan dahil malinaw ang sistema. Walang favoritism, walang palakasan. Kung magaling ka, makikita agad. Kung tamad ka, mapapansin din. Para kay Rafael, mas fair ito kumpara sa ilang karanasan niya sa Samar, kung saan minsan may palakasan sa trabaho. Matapos ang ilang buwan sa Warsaw, nagsimula nang maghanap si Rafael ng mga pasyalan na pwede niyang puntahan tuwing day off. Hindi siya sanay na puro trabaho lang, kaya sinubukan niyang tuklasin ang mga pasyalan at libangan ng mga lokal. Unang napuntahan niya ang Lasienki Park, isang malawak na parke na puno ng puno, lawa at mga lumang estatwa. Para sa kanya, parang Rizal Park sa Maynila, pero mas tahimik at mas malinis. Dito siya madalas maglahad, mag-jogging o magpahinga habang nagmumuni-muni. Sumunod ay ang Warsaw Old Town, na kilala sa makukulay na gusali at cobblestone streets. Namangha siya sa arkitektura, parang nasa ibang panahon. Naalala niya ang mga lumang simbahan sa Samar, pero mas engrande at mas na-preserve ang mga gusali dito. Nagpunta rin siya sa Vistula River kung saan maraming tao ang nagbibisikleta o naglalakad sa tabing ilog. Para kay Rafael, parang Pasig River kung mas malinit at mas maayos ang paligid. Nadiskubre niya ang Slow Tarazi Mall, isang modernong shopping center na may glass dome. Dito siya bumibili ng gamit, kumakain sa food court at minsan nanonood ng sine. Napansin niya na ang mall sa Poland ay bukas mula 10 a.m. hanggang 9 p.m. Mas maikli kaysa sa Pilipinas na umaabot hanggang 10 p.m. o minsan hating gabi. At tuwing linggo, sarado ang karamihan ng tindahan. Isang bagay na ikinagulat niya dahil sa Samar, kahit linggo ay bukas ang palengke. Sa Samar, sanay siya sa basketball at karaoke. Sa Poland, natutunan niyang maglaro ng indoor football, futsal, kasama ang mga katrabaho. Naging hobby rin niya ang pagluluto ng Polish food. Natuto siyang gumawa ng pierogi at zurek. At minsan pinapadala niyang picture sa pamilya para ipakita na kaya na niyang magluto ng ibang putahe. Tuwing taglamig, sinubukan niyang mag-ice skating sa isang open rink. Sa una, nahulog siya ng ilang beses pero kalaunan, natutunan niyang balansehin ang sarili. Para sa kanya, malaking karanasan nito dahil sa Samar, wala namang ganitong libangan. Mga tourist spot. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, nag-travel siya sa Krakow, isa sa pinakasikat na lungsod sa Poland. Namangha siya sa Wawel Castle at sa Main Market Square. Para sa kanya, parang Intramuros sa Maynila, pero mas malawak at mas preserved. Nadiskubre rin niya ang Auschwitz-Birkenau, isang historical site mula sa World War II. Tahimik at mabigat ang pakiramdam, pero malaking aral para sa kanya tungkol sa kasaysayan ng bansa. Mga obserbasyon. Mas disiplinado ang mga tao sa pasyalan, walang nagtatapon ng basura kung saan-saan. Mas mura ang ilang libangan, ang entrance sa park ay libre, at ang ice skating ay nasa 30 Polish zlotys or 350 pesos lang. Ang pagkain sa mall food court ay nasa 25 to 35 Polish zlotys or 300 to 420 pesos kada meal, halos kapareho ng presyo sa fast food sa Pilipinas. Mas tahimik ang mga tao sa sinihan, walang cellphone na tumutunog, walang maingay na usapan. Habang tumatagal si Rafael sa Warsaw, mas malinaw na nakikita niya ang pagkakaiba ng pamumuhay ng mga tao sa Poland kumpara sa Samar. Sa trabaho, sa bahay at sa lansangan, may mga bagay na bago para sa kanya at may mga bagay na nakakapagpaalala ng Pilipinas. Sa warehouse, malinaw ang sistema. May oras ng simula at oras ng tapos at lahat ay sinusunod. Walang palakasan, walang favoritism. Kung magaling ka, makikita agad. Kung tamad ka, mapapansin din. Para kay Rafael, mas fair ito kumpara sa ilang karanasan niya sa Samar, kung saan minsan may palakasan sa trabaho. Napansin din niya na may respeto ang mga tao sa oras ng break. Kung 30 minutes ang lunch, talagang 30 minutes lang. Walang extension, walang konting dagdag. Sa Samar, sanay siya na minsan humahaba ang break lalo na kung may kwentuhan. Sa apartment na tinitirhan niya, simple lang ang pamumuhay. May heater, may washing machine, at may maayos na kusina. Hindi tulad sa Samar na minsan, mano-mano ang paglalaba at limitado ang appliances. Dito, mas madali ang gawaing bahay dahil sa teknolohiya. Napansin din niya na sa Poland, bihira ang extended family na magkakasama sa isang bahay. Kadalasan, mag-asawa lang o mag-isa.
Sa summer, halos lahat ng kamag-anak ay magkakasama sa compound, kaya laging maingay at masaya. Dito, mas tahimik at mas private ang pamumuhay. Isa sa mga bagay na ikinagulat ni Rafael ay ang disiplina sa kalsada. Walang jaywalking. Lahat ng tao ay tumatawid sa tamang pedestrian lane. Kung lalabag ka, may multa agad. Sa summer, sanay siya na kahit saan tumatawid ang tao basta walang sasakyan. Mas ligtas din ang pakiramdam niya sa Warsaw. Kahit gabi, pwede siyang maglakad ng walang kaba. May mga pulis na nagruronda at may CCTV sa maraming lugar. Sa summer, minsan may kaba kapag madilim ang daan at walang ilaw. Mas independent ang mga tao. Kadalasan, sila mismo ang nag-aasikaso ng lahat, mula sa pagluluto hanggang sa paglalaba. Mas organized ng schedule. May oras para sa trabaho, oras para sa libangan, at oras para sa pamilya. Mas health conscious ang mga locals. Mahilig silang mag-jogging, magbisikleta at kuhain ng gulay. Sa summer, mas communal ang pamumuhay. Laging may kapitbahay na makakausap, laging may handaan at laging may kasiyahan. Sa Poland, mas reserved ang mga tao. Hindi sila palaging nakikipag-usap sa strangers, pero magalang at maayos. Sa sahod niyang 7,000 Polish zlotys o 82,000 pesos, mas kaya niyang mag-budget niyang maayos. Renta, 670 Polish zlotys o 7,800 pesos. Pagkain, 900 Polish zlotys o 10,500 pesos. Transportasyon, 150 Polish zlotys o 1,800 pesos. Libangan, 300 Polish zlotys o 3,500 pesos. Ipon, halos 40,000 to 45,000 pesos kada buwan. Para kay Rafael, malaking bagay ang ipon. Sa summer, halos walang natitira sa sahod dahil sa dami ng gastusin. Dito, kahit may gastos, may naitatabi pa rin. Isa sa mga bagay na mabilis na napansin ni Rafael sa Poland ay ang pagkakaiba ng pagkain at pamimili kumpara sa Samar. Sa Pilipinas, sanay siya sa palengke kung saan sariwa ang isda, gulay at karne at pwede bang makipagtawaran. Dito sa Warsaw, halos lahat ay sa supermarket at grocery store. Grocery shopping. Tuwing Sabado, pumupunta siya sa Lidl o Carrefour, mga sikat na supermarket. 1 kilo ng manok ay nasa 20 Polish zlotys o 235 pesos. Halos kapareho ng presyo sa Pilipinas pero mas maayos ang packaging. 1 kilo ng baboy ay nasa 30 Polish zlotys o 350 pesos. Mas mahal kaysa sa Samar na nasa 250 to 280 pesos lang. 1 kilo ng bigas ay nasa 6 Polish zlotys o 70 pesos. Mas mura sa Pilipinas na nasa 50 to 60 pesos kada kilo. Pero ibang lasa, mas malambot at mas mabango. 1 litro ng gatas ay nasa 4 Polish zlotys o 47 pesos. Samantalang sa Samar, 70 to 80 pesos na ang presyo ng fresh milk. Napansin niya na mas mura ang ilang processed food, pero mas mahal ang karne. Kaya natuto siyang mag-adjust. Mas madalas gulay at itlog ang niluluto nila sa bahay. Pagkain sa labas. Kapag kumakain siya sa fast food o mall food court, 1 combo meal sa McDonald's ay nasa 25 Polish zlotys o 300 pesos. Halos kapareho ng presyo sa Pilipinas. Sa local Polish restaurant, 1 serving ng pierogi ay nasa 20 Polish zlotys o 235 pesos. Ang beer sa pub ay nasa 10 Polish zlotys o 120 pesos. Mas mura kaysa imported beer sa Pilipinas. Para kay Rafael, hindi siya palaging kumakain sa labas dahil mas nakakatipid kung magluluto sa apartment. Pero minsan, sinasadya niyang tikman ang Polish food para mas makilala ang kultura. Mga nadiskubre na pagkain. Pierogi, dumplings na may palaman na patatas, keso o karne. Zorek, maasim na soup na may sausage at itlog. Bigos, hunter's stew na gawa sa repolyo at karne. Kielbasa, Polish sausage na iba ang lasa kumpara sa longganisa sa Samar. Natuwa siya dahil mas healthy ang mga putahe, mas maraming gulay at mas kaunti ang mantika. Sa Samar, sanay siya sa pritong isda at baboy,
Pero dito, natuto siyang kumain ng mas maraming soup at salad. Budget sa pagkain. Sa sahod niyang 7,000 Polish zlotys o 82,000 pesos, naglalaan siya ng 900 Polish zlotys o 10,500 pesos kada buwan para sa groceries. Kung minsan kumakain sa labas, nadadagdagan ng 200-300 Polish zlotys o 2,300 to 3,500 pesos. Kahit mas mahal ang karne, nakakatipid siya dahil mas mura ang bigas at ilang gulay. Obserbasyon. Walang tawaran sa supermarket. Fixed price lahat. Mas maayos ang packaging. May expiration date at nutritional info. Mas disiplinado ang mga tao sa pila. Walang singitan. Mas malawak ang choices. Mula Asian noodles hanggang European cheese. Mas malinis ang paligid, walang amoy ng isda gaya sa palengke sa Samar. Para kay Rafael, malaking adjustment ng grocery shopping na walang tawaran at pagkain na mas gulay kaysa karne. Natutunan niya mag-budget at mag-enjoy sa bagong lasa habang ikinukumpara ito sa simpleng pamumuhay sa Samar. Isa sa mga bagay na agad na napansin ni Rafael sa Poland ay ang maayos na sistema ng transportasyon. Sa Samar, sanay siya sa jeep, tricycle at habal-habal. Walang fixed schedule. Minsan, umaalis lang kapag puno na ang sasakyan. Dito sa Warsaw, ibang-iba ang sistema. Lahat ay may oras, lahat ay may ticket at lahat ay sumusunod sa patakaran. Bus at tram. Tuwing papasok sa warehouse, sumasakay si Rafael ng bus o tram. Ang monthly transport pass ay 150 Polish zlotys o 1,800 pesos at pwede na niyang gamitin sa lahat ng bus, tram at metro train sa lungsod. Kung single ride ticket, nasa 4 Polish zlotys and 50 gross o 53 pesos lang. May ticketing machine sa bawat station at pwede ring bumili gamit ang mobile app. Para kay Rafael, malaking ginhawa ito. Hindi na niya kailangang mag-abang ng matagal dahil may schedule at laging on time ang mga sasakyan. Sa Samar, minsan, inaabot ng 30 minuto bago dumating ang jeep, lalo na kung hindi pa puno. Nadiskubre rin niya ang metro train ng Warsaw. Malinis, mabilis, at tahimik. Walang nagbebenta ng mani o candy sa loob. Walang nag-aalok ng kanta kapalit ng barya. Para kay Rafael, nakakatawa at nakakamiss din minsan ang ingay ng jeep sa Samar. Pero dito, mas komportable at mas ligtas ang biyahe. Isa sa mga bagay na ikinagulat niya ay ang disiplina ng mga tao. Walang sumasakay ng walang ticket. Walang nagtutulakan sa pila. Walang jaywalking. Lahat ay tumatawid sa pedestrian lane. Sa Samar, sanay siya na kahit saan tumatawid ang tao basta walang sasakyan. Dito, may multa agad kung lalabag. 150 Polish zlotys o 1,800 pesos monthly pass, sulit para sa unlimited rides. Sa Pilipinas, kung jeep at tricycle, araw-araw, pwede ring umabot ng 1,500 to 2,000 pesos kada buwan. Pero mas mabagal at mas magulo ang sistema. Sa Poland, mas mahal ang pamasahe kung ikukumpara sa jeep na 10 to 15 pesos lang. Pero mas mabilis, mas maayos at mas ligtas. Mas tahimik ang biyahe, walang maingay na usapan, walang radyo na malakas. Mas malinis ang loob ng bus at tren, walang amoy ng usok o pawis. Mas mabilis ang biyahe. Kung 20 minutes ang nakasulat sa schedule, 20 minutes talaga. Mas magaan ang pakiramdam dahil hindi siya nag-aalala sa snatcher o hold-upper. Para sa kanya, malaking kaibahan ito sa Samar. Mas mahal pero mas maayos, mas mabilis at mas ligtas. Natutunan niyang mag-adjust at mas na-appreciate ang disiplina ng mga tao sa biyahe. Isa sa pinakamalaking adjustment para kay Rafael ay ang klima ng Poland. Sa summer, sanay siya sa mainit na araw, malinsang ang tanghali at bigla ang ulan. Dito sa Warsaw, ibang-ibang panahon. May 4 na malinaw na season. Bawat isa may sariling karakter. Pagdating niya noong Nobyembre, agad niyang naranasan ang winter. Ang temperatura ay bumababa hanggang -5 degrees Celsius. Minsan mas malamig pa. Hindi siya sanay sa ganitong lamig, kaya kailangan niyang magsuot ng makapal na jacket, bonnet, gloves at boots. Sa summer, sapat na ang t-shirt at tsinelas kahit gabi. Naranasan din niya ang snow,
isang bagay na dati ay nakikita lang niya sa pelikula. Sa una, tuwang-tuwa siya, pero kalaunan napansin niyang mahirap maglakad sa madulas na kalsada. Natuto siyang mag-ingat at gumamit ng winter shoes para hindi madulas. Pagdating ng spring, unti-unti nagiging masarap ang klima. Nasa 10 to 15 degrees Celsius ang temperatura at nagsisimulang mamulaklak ang mga puno. Para kay Rafael, parang piyesta ng kalikasan, kulay berde at makulay ang paligid. Naaalala niya ang summer tuwing tag-init, kung saan nagiging mas buhay ang mga taniman at bukirin. Sa summer, umaabot ng 25 to 30 degrees Celsius ang init. Para kay Rafael, ito na ang pinakakomportableng panahon dahil halos kapareho ng klima sa Pilipinas. Pero napansin niya na mas dry ang init, hindi kasing maalinsangan ng summer. Mahilig ang mga tao sa Poland na magpunta sa park, mag-barbecue at magbisikleta tuwing summer. Sa autumn, bumabagsak ang mga dahon at nagiging kulay dilaw, pula at orange ang paligid. Para kay Rafael, parang painting ang tanawin. Sa summer, wala siyang nakikitang ganitong pagbabago ng kulay ng mga puno. Dito, natutunan niyang mag-enjoy sa simpleng paglalakad habang nakikita ang pagbabago ng kalikasan. Napansin niya na mas malinis ang kapaligiran sa Warsaw. Walang nagtatapon ng basura kung saan-saan at may malinaw na sistema ng waste segregation. Sa summer, minsan nakikita niya ang basura sa gilid ng kalsada o sa tabing dagat. Mas maayos din ang mga kalsada, may bike lane, pedestrian lane at malinaw na traffic lights. Sa summer, madalas walang lane markings at minsan kanya-kanya ang diskarte ng mga motorista. Sa Poland, kailangan mong mag-adjust sa 4 na season. Sa Pilipinas, 2 season lang, tag-init at tag-ulan. Mas predictable ang weather, may forecast na halos laging tama. Sa summer, madalas bigla na lang uulan kahit maaraw. Mas ligtas ang kapaligiran, may street lights, CCTV at pulis na nagro-ronda. Mas organized ang urban planning, may park, may bike lane at may pedestrian zone. Para kay Rafael, malaking adjustment ang 4 na season, lalo na ang winter. Ngunit natutunan niyang mag-enjoy sa mga pagbabago ng kalikasan at mas na-appreciate niya ang kaayusan at kalinisan ng kapaligiran kumpara sa summer. Matapos masanay sa trabaho at pamumuhay sa Warsaw, nagsimula nang maghanap si Rafael ng mga paraan para maglibang. Hindi siya sanay na puro trabaho lang, kaya sinubukan niyang tuklasin ang mga libangan ng mga locals at kung paano siya makikisama. Sanay si Rafael sa basketball sa Samar, kaya natuwa siya nang makilala si Matthews, isang Polish na mahilig din sa laro. Madalas silang maglaro sa community court tuwing Sabado. Napansin niya na mas organisado ang mga liga dito. May referee, may schedule at may uniform. Sa Samar, madalas basta bola lang at kahit sino pwedeng sumali. Bukod sa basketball, natutunan din niyang maglaro ng futsal, indoor football, kasama ang mga katrabaho. Para sa kanya, malaking adjustment ito dahil hindi siya sanay sa soccer pero nakakatawa at masaya ang karanasan. Sa summer, sanay siya sa karaoke tuwing gabi. Dito sa Warsaw, iba ang kultura. Mas uso ang pubs at bars kung saan nagiinuman ng beer at nakikinig ng live music. Isang gabi, dinala siya ni Matthews sa isang pub kung saan may banda na tumutugtog ng rock at jazz. Para kay Rafael, kakaibang vibe, mas tahimik, mas chill at walang video kay na sumisigaw ng My Way. Natuklasan din niya ang street festivals tuwing summer. May mga banda, pagkain at stalls na nagbebenta ng local crafts. Para sa kanya, parang piyesta sa summer pero mas modern at mas multicultural. Bukod sa sports at music, nagkaroon siya ng bagong hobby, pagluluto ng Polish food. Natutunan niyang gumawa ng pierogi at zurek at minsan pinapadala niya ang picture sa pamilya para ipakita na kaya na niyang magluto ng ibang putahe. Naging hobby rin niya ang paglalakad sa park. Sa summer, sanay siya sa dagat at bukid. Dito, natutunan niyang mag-enjoy sa mga parke na puno ng puno at lawa. Para sa kanya, nakakapagpahinga ang simpleng paglalakad habang malamig ang hangin, entertainment at pasyalan. Kapag may extra budget, nanonood siya ng sine sa mall. Ang ticket ay nasa 30 Polish zlotys o 350 pesos. Halos kapareho ng presyo sa Pilipinas. Napansin niya na mas tahimik ang mga tao sa sinihan, walang cellphone na tumutunog, walang maingay na usapan. Minsan, pumupunta siya sa concerts ng local bands. Ang ticket ay nasa 100 Polish zlotys o 1,200 pesos. Mas mahal kaysa sa mga gigs sa Samar, pero sulit dahil sa kalidad ng tunog at performance. Mas organized ang sports at events,
Mas chill ang nightlife, walang karaoke, mas live music, mas multicultural ang festivals, may halo ng Polish, Asian at European stalls. Mas mahal ang ilang entertainment pero masulit dahil sa kalidad. Para kay Rafael, malaking kaibahan nito sa Samar. Mas modern, mas tahimik at mas multicultural. Ngunit natutunan niyang mag-adjust at mag-enjoy sa mamabagong hobby mula sa basketball hanggang sa pagluluto ng Polish food. Habang tumatagal si Rafael sa Warsaw, unti-unti niyang natutunan na hindi sapat ang trabaho at ipon lang. Kailangan din ng tao, ng mga kaibigan at koneksyon para maging magaang ang buhay sa ibang bansa. Sa Samar, sanay siya na laging may kapitbahay na makakausap at barkada na pwedeng puntahan. Dito sa Pulad, mas reserve ang mga tao kaya kailangan niyang mag-adjust. Sa warehouse, nakailangan niya ang ilang Pilipino na galing din sa Visayas at Mindanao. Madali silang nag-click dahil pareho ang wika at kultura. Madalas silang magkasama sa break time, nagkukwentuhan tungkol sa pamilya at nagbabalak na simpleng salo-salo tuwing linggo. Para kay Rafael, malaking tulong ito. Parang may mini Samar siya sa Warsaw. Minsan, nag-organize sila ng Filipino night sa apartment. Adobo, pansit at karaoke gamit ang phone at speaker. Kahit simple, nakatulong ito para maibsan ang homesickness. Sa basketball court, naging close siya kay Mateusz, isang Polish na mahilig din sa laro. Si Mateusz ang nagturo sa kanya ng ilang Polish slang at nag-imita sa kanya sa pub. Sa umpisa, nahihiya si Rafael dahil hindi siya sanay sa tahimik na inuman, pero kalaunan natutunan niyang mag-enjoy sa simpleng kwentuhan habang umiinom ng beer. Naging kaibigan din niya si Kasia, isang cashier sa supermarket na madalas niyang pinupuntahan. Sa tuwing bibili siya ng groceries, nakikipag-usap si Kasia sa kanya tungkol sa pagkain at kultura. Hindi ito romantic pero malaking bagay para kay Rafael na may lokal niya nakakausap ng regular. Para kay Rafael, ang mga bagong kaibigan ay naging suporta sa kanya. Ang mga kapwa OFWs ay tumutulong sa kanya sa mga praktikal na bagay, paano mag-budget, saan makakabili ng murang gamit at paano magpadala ng pera sa Pilipinas. Ang mga locals naman ay tumutulong sa kanya na mas maintindihan ng kultura at mas maging komportable sa bagong kapaligiran. Mas reserve ang mga Polish, pero kapag nakilala mo na, nagiging bukas sila. Mas madali ang bonding sa mga kapwa Pilipino dahil pareho ang background. Ang pagkakaibigan sa Poland ay mas simple, walang masyadong drama, diretso lang sa kwentuhan at activities. Pera at gastos. Sa mga simpleng bonding, hindi malaki ang gastos. Pub night, 20 to 30 Polish zlotys o 235 to 350 pesos para sa beer at snacks. Filipino night sa apartment, halos 50 Polish zlotys o 600 pesos lang ang gastos sa groceries. Hati-hati pa sila. Basketball at futsal, libre sa community court. Para sa kanya, malaking tulong ang mga kapwa OFWs para maibsan ang lungkot at malaking bagay ang mga locals para mas maintindihan ng kultura. Hindi man kasing ingay ng barkada sa Samar, natutunan niyang pahalagahan ang simpleng koneksyon na nagbibigay ng suporta sa araw-araw. Sa Samar, sanay si Rafael na laging may barkada at kapitbahay na nagbibiro tungkol sa love life. Bunso siya, kaya madalas siyang tanungin ng pamilya kung kailan siya magkakaroon ng girlfriend. Sa Poland, ibang-iba ang sitwasyon. Single siya at hindi niya agad inuna ang relasyon. Trabaho at ipon ang pangunahing layunin. Pero habang tumatagal, hindi niya maiwasang mapansin ang posibilidad ng pagkakaroon ng romantic connection. Sa warehouse, may ilang Pilipina ring nagtatrabaho. Isa sa kanila si Maricel, mula Mindanao. Madalas silang magkasama sa break time, nagkukwentuhan tungkol sa pamilya at buhay sa Pilipinas. Hindi ito agad naging romantic, pero naging malapit silang magkaibigan. Para kay Rafael, malaking tulong ang pagkakaroon ng kakwentuhan na nakakaintindi ng parehong kultura. Sa supermarket, nakilala niya si Kasia, ang cashier na palaging nakangiti tuwing bumibili siya ng groceries. Sa umpisa, simpleng hello lang ang bate, pero kalaunan, nagkaroon sila ng maikling usapan tungkol sa pagkain at kultura. Hindi ito naging seryosong relasyon, pero para kay Rafael, nakakatawa at nakaaliw na may lokal na nakakausap ng regular. Sa pub naman, minsan nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala ang mga kaibigan ni Mateusz. May mga babae sa grupo, pero napansin niya na mas reserved sila kumpara sa mga Pilipina. Hindi sila agad nakikipag-flirt o nakikipag-usap ng matagal.
Para kay Rafael, malaking adjustment ito dahil sa summer, mas madali ang pakikipagkilala. Sa summer, mas mabilis ang ligawan. Madalas nagsisimula sa simpleng text o tawag. Sa Poland, mas formal at mas mabagal ang proseso. Kailangan ng oras para makilala ang isa't isa. Mas independent ang mga babae sa Poland. May sariling trabaho, sariling apartment at sariling plano sa buhay. Kung lalabas siya kasama ang kaibigan o potential date, dinner sa restaurant, 80 to 120 Polish zlotys o 950 to 1,400 pesos para sa dalawang tao. Movie date, 60 Polish zlotys o 700 pesos para sa dalawang ticket. Coffee shop, 15 Polish zlotys o 180 pesos bawat cup. Para kay Rafael, hindi niya pa priority ang love life dahil mas gusto niyang mag-ipon. Pero minsan, iniisip niya na kung sakaling magkaroon ng relasyon, kailangan ding maglaan ng budget. Mas reserved ang mga tao sa Poland pagdating sa relasyon. Mas mahal ang dating expenses kumpara sa Pilipinas. Mas practical ang approach ng mga locals. Hindi agad romance, kundi mas kilalanin muna ang isa't isa. Hindi pa siya seryosong nakipagrelasyon, pero natutunan niya na iba ang kultura ng pakikipagkilala at ligawan. Para sa kanya, mas mahalaga pa rin ang trabaho at ipon, pero bukas siya sa posibilidad ng pagkakaroon ng relasyon sa hinaharap. Kahit nasa Poland na si Rafael, hindi niya nakalimutan ang kanyang pamilya sa Samar. Para sa kanya, ang bawat buwan ay may kasamang obligasyon, magpadala ng pera, tumawag at magbigay ng update. Sa ganitong paraan, nararamdaman pa rin niya ang pagiging bahagi ng kanilang buhay. Tuwing katapusan ng buwan, naglalaan siya ng 2,000 to 2,500 Polish zlotys o 23,500 to 29,500 para ipadala sa Pilipinas. Bahagi nito ay napupunta sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang mga magulang, lalo na kay Rosario na patuloy pa ring nananahi. Ang iba ay ginagamit para sa tuwisyon ng pamangkin at pambayad ng kuryente at tubig. Minsan, nagdadagdag siya ng extra para sa piyesta o espesyal na okasyon. Para kay Rafael, malaking bagay na nakakatulong siya. Sa Samar, madalas kulang ang kita ng pamilya. Pero dahil sa remittance, mas gumaan ang buhay nila. Halos araw-araw, nakikipag-chat siya sa pamilya gamit ang Messenger o Viber. Sa umaga, bago pumasok sa trabaho, nagme-message siya ng good morning sa nanay at tatay. Tuwing linggo, nagbi-video call sila para magkwentuhan. Kapag may okasyon, gaya ng birthday o graduation, nagsisend siya ng recorded video greeting. Para kay Rafael, malaking tulong ang mabilis na internet sa Poland. Sa Samar, madalas mahina ang signal, pero kahit papaano, nagagawa pa rin nilang mag-usap. Dahil bunso siya, madalas siyang tinutulungan ng mga kuya at ate sa mga gastusin. Ngayon, siya naman ang nagbibigay ng suporta. Sa kapatid na nurse sa Dubai, nag-aambag siya sa tuition ng pamangkin. Sa kapatid na guro, minsan, siya ang nagbabayad ng ilang school supplies. Sa kapatid na engineer, nag-aambag siya sa renovation ng bahay ng mga magulang. Para kay Rafael, ito ang paraan para ipakita na kaya na rin niyang tumulong, hindi lang umasa. Mas madali ang remittance mula Poland, may online banking at remittance centers. Mas mahal ang transfer fee, nasa 20 to 30 Polish zlotys o 235 to 350 pesos kada padala, pero sulit dahil mabilis. Mas nakakatulong siya kumpara sa dati sa Samar kung saan halos walang natitira sa sahod. Mas nagiging close sila ng pamilya dahil sa regular na komunikasyon. Para sa kanya, ang remittance at komunikasyon ay hindi lang obligasyon, kundi paraan para manatiling bahagi ng buhay ng kanyang mga magulang at kapatid. Kahit malayo, nararamdaman pa rin niya ang init ng pamilya sa bawat tawag at mensahe. Habang tumatagal si Rafael sa Poland, mas naging malinaw sa kanya na hindi sapat ang kumikita ng malaki. Kailangan din ng tamang plano para sa pera. Sa summer, sanay siya na kung may kita, agad itong ginagastos. Dito, natutunan niyang mag-budget at mag-ipon ng mas maayos. Sa sahod niyang 7,000 Polish zlotys o 82,000 pesos, maingat niyang hinahati ang pera.
Nagbukas siya ng savings account sa Poland para sa emergency fund. Target niya na makaipon ng 50,000 Polish zlotys o 590,000 pesos sa loob ng 2 taon. Para sa kanya, ito ang magiging safety net kung sakaling mawala ng trabaho o magkaroon ng problema. Sa tuwing nag-uusap sila ng pamilya, binabanggit niya ang pangarap na magtayo ng computer shop o maliit na cafe sa Samar. Dahil may background siya sa IT, gusto niyang gamitin ito bilang puhunan. Tinatayang kapital, 300,000 to 400,000 pesos. Plano, bumili ng 10 to 15 computers, maglagay ng cafe corner at mag-offer ng printing services. Para kay Rafael, ito ang magiging paraan para makabalik sa Pilipinas na may sariling negosyo at hindi na umasa sa abroad. Natuto siyang umiwas sa sobrang gastos. Hindi siya bumibili ng branded na damit. Mas praktikal ang simpleng coat at boots. Hindi siya palaging kumakain sa labas. Mas tipid kung magluluto sa apartment. Hindi siya bumibili ng gadgets agad. Mas inuuna ang ipon kaysa luho. Mas madali ang financial planning sa Poland dahil malinaw ang sahod at gastos. Mas mahal ang ilang bagay, karne, libangan, pero mas kaya niyang mag-budget dahil mas mataas ang kita. Mas nagiging responsable siya sa pera kumpara noong nasa Samar pa. Para sa kanya, ang malaking sahod ay oportunidad, pero ang tunay na hamon ay kung paano ito gagamitin ng tama. Sa bawat ipon, mas lumalakit siya sa pangarap na negosyo at sa posibilidad na makabalik sa Pilipinas na may sariling kabuhayan. Habang tumatagal si Rafael sa Poland, mas nakikita niya ang mga pagkakaiba ng kultura. Hindi lang ito tungkol sa pagkain o weather, kundi sa mismong ugali at values ng mga tao. Mas reserved at tahimik ang mga Polish. Hindi sila agad nakikipag-usap sa strangers, pero magalang at professional. Mas palakaibigan at madaldal naman ang mga Pilipino. Kahit sa jeep o palengke, pwede ka agad makipagkwentuhan. Para kay Rafael, malaking adjustment ang tahimik na biyahe at simpleng pagbati lang. Sa Samar, sanay siya na kahit hindi kilala ang tao, mahaba na agad ang usapan. Malaki ang pagpapahalaga sa oras ng mga Polish. Kung meeting ay alas 8, dapat nandyan ka bago mag-8. Mas flexible naman sa oras ang mga Pilipino. Madalas may Filipino time na palaging may kaunting delay. Natuto si Rafael na mas maging disiplinado sa oras dahil sa trabaho at transport system ng Poland. Ang mga Polish ay mas independent. Kadalasan, mag-isa o mag-asawa lang ang nakatira sa bahay. Ang mga Pilipino naman ay mas communal. Extended family ang magkakasama, kaya laging maingay at masaya. Para kay Rafael, nakakamiss ang ingay ng bahay sa Samar, pero natutunan niyang pahalagahan ng privacy sa Poland. Karamihan sa Polish ay Katoliko, pero mas solemn ng practice. Tahimik ang misa at mas formal ang simbahan. Ganon rin sa mga Pinoy, pero mas masigla ang practice. May piyesta, may prosesyon at may kasiyahan pagkatapos ng misa. Nakapagsimba si Rafael sa St. Anne's Church at napansin niyang mas tahimik at mas structured ang misa kumpara sa Samar. Sa work ethic, ang mga Polish ay diretso sa trabaho, walang paligoy-ligoy. Kung ano ang task, iyon ang gagawin. Ang Pilipino naman ay mas may halo ng pakikipagkapwa, may kwentuhan, may pakikisama bago magtrabaho. Para kay Rafael, mas malinaw ang sistema sa Poland, pero minsan nakakamiss ang kasiyahan ng mga katrabaho sa Pilipinas. Mas practical ang mga Polish, hindi sila mahilig sa sobra-sobrang drama. Mas community-oriented ang mga Pilipino, laging may pakikisama at tulungan. Mas structured ang buhay sa Poland, mas spontaneous sa Pilipinas. Para sa kanya, malaking adjustment ang pagiging reserved at structured ng mga Polish, pero natutunan niyang pahalagahan ang disiplina at respeto sa oras. Sa kabilang banda, mas na-appreciate niya ang kasiyahan at pakikisama ng kulturang Pilipino. Kahit malayo sa Pilipinas, hindi nakalimutan ni Rafael ang kanyang pananampalataya. Katoliko siya, at sa Samar, sanay siya sa masiglang mga misa, fiesta at prosesyon. Sa Poland, natuklasan niyang Katoliko rin ang karamihan pero ibang-iba ang paraan ng practice. Tuwing linggo, nagsisimba siya sa St. Anne's Church, isang makasaysayang simbahan sa Warsaw. Tahimik at solemn ang misa, walang masyadong kanta, walang palakpak, at halos lahat ay nakaupo ng maayos. Ang homily ay diretso at maikli, nakatuon sa scripture.
Ang mga tao ay dumadalo ng tahimik, walang masyadong pakikipagkwentuhan pagkatapos. Para kay Rafael, malaking kaibahan nito sa Samar, kung saan ang misa ay parang community gathering. May choir, may mga bata, at may kasiyahan pagkatapos. Sa Samar, ang fiesta ay malaking okasyon. May prosesyon, may handaan, at may kasiyahan sa buong barangay. Sa Poland, mas solemn ang religious celebrations. Christmas Eve, Vigilia, 12 meatless dishes, prayer at pagbabahagi ng wafer bilang simbolo ng pagkakaisa. All Saints Day, pagpunta sa sementeryo, pag-aalay ng kandila at bulaklak, tahimik na pagdarasal. Para kay Rafael, mas spiritual at tahimik ang approach ng mga Polish kumpara sa mas masigla at communal na practice ng mga Pilipino. Hindi man kasing ingay ng misa sa Samar, natutunan ni Rafael na mas pahalagahan ang katahimikan. Sa Poland, mas nakakapag-reflect sa dahil tahimik ang simbahan. Sa Samar, mas nararamdaman niya ang kasiyahan dahil sa dami ng tao at aktibidad. Para sa kanya, parehong mahalaga ang solemnidad ng Poland at ang kasiyahan ng Pilipinas. Mas structured ang misa sa Poland, mas spontaneous sa Pilipinas. Mas solemn ang religious practice sa Poland, mas festive sa Pilipinas. Parehong Katoliko, pero magkaiba ang paraan ng pagpapakita ng pananampalataya. Para sa kanya, malaking adjustment ang tahimik at solemn na misa, pero natutunan niyang pahalagahan ng katahimikan at refleksyon. Sa kabilang banda, mas na-appreciate niya ang kasiyahan at communal spirit ng relihiyon sa Samar. Hindi naging madali para kay Rafael ang pag-adjust sa Poland. Pero isa sa mga bagay na natutunan niya ay ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pag-aaral. Sa Samar, nagtapos siya ng 2-year vocational course sa Information Technology pero hindi niya masyadong na-apply ang natutunan. Sa Poland, ibang klase ang learning experience, mas praktikal, mas hands-on, at mas nakatuon sa araw-araw na buhay. Sa orientation bago siya magtrabaho, tinuruan sila ng basic Polish phrases. Dzień dobry, good day, tak, oo, nie, hindi, dziękuję, salamat. Sa umpisa, nahihirapan siya dahil iba ang tunog at accent. Pero sa warehouse, natuto siyang gumamit ng simpleng Polish para makipag-usap sa mga katrabaho. Para kay Rafael, malaking bagay ang kahit konting kaalaman sa wika, nakakatulong sa trabaho at sa pakikisama. Skills sa trabaho. Sa warehouse, natutunan niya ang paggamit ng forklift at inventory scanner. Hindi niya ito natutunan sa IT course sa Samar, pero dito, naging bahagi ng araw-araw na gawain. Forklift operation. Kailangan ng training at safety awareness. Inventory scanner, mas mabilis kaysa manual listing, kaya natutunan niya mag-adapt sa bagong teknolohiya. Para kay Rafael, mas practical ang skills na natutunan niya sa Poland kumpara sa classroom lessons sa Pilipinas. Sa Samar, basic computer troubleshooting, MS Office at coding. Sa Poland, forklift operation, warehouse management at basic Polish communication. Para kay Rafael, parehong mahalaga ang dalawang uri ng skills. Ang IT course ay nagbigay ng diploma na nakatulong sa kanyang application, pero ang warehouse training ang tunay na nakatulong sa kanyang trabaho. Bukod sa trabaho, natutunan din niya ang ilang bagay sa araw-araw. Pagluluto ng Polish food, pag-manage ng budget at remittance, pag-adjust sa kultura at disiplina ng mga tao. Para kay Rafael, bawat araw ay parang bagong klase, hindi sa classroom, kundi sa totoong buhay. Mas practical ang learning sa Poland, skills na agad nagagamit. Mas structured ang IT course sa Samar, pero kulang sa real-world application. Mas nakakatulong ang language learning kahit simpleng phrases lang. Habang tumatagal si Rafael sa Poland, napansin niyang hindi lang trabaho at ipon ang mahalaga. Kailangan din niyang alagaan ang katawan at kalusugan, lalo na ibang-iba ang klima at lifestyle kumpara sa Samar. Sa Samar, sanay siya sa pritong isda, baboy at kanin sa bawat pagkain. Dito sa Warsaw, mas marami ang gulay at soup. Madalas niyang kainin, pierogi, zurek, salad at tinapay. Mas kaunti ang mantika, mas marami ang gulay. Natutunan niyang bawasan ang karne dahil mas mahal ito at mas mura ang gulay at itlog. Para kay Rafael, malaking adjustment ito, pero nakatulong sa kanyang kalusugan. Mas magaan ang pakiramdam at mas kontrolado ang gastos.
Tuwing day off, naglalaro siya ng basketball o futsal kasama ang mga kaibigan. Sa park, nagja-jogging siya tuwing umaga. Minsan, nag-ice skating tuwing winter bilang bagong hobby. Sa Samar, sanay siya sa pisikal na gawain gaya ng pagtutulong sa bukid o paglalakad sa dagat. Dito, mas structured ang exercise, may sports facilities at community courts. Naranasan din ni Rafael ang healthcare system ng Poland. May health insurance siya bilang empleyado, kaya libre ang basic check-up at consultation. Mas organized ang sistema. May appointment, may record, at may malinaw na proseso. Sa Samar, sanay siya sa barangay health center kung saan minsan mahaba ang pila at kulang ang gamot. Para kay Rafael, mas maayos ang healthcare sa Poland pero mas formal at mas tahimik. Walang masyadong pakikipagkwentuhan sa doktor. Diretso lang sa diagnosis at reseta. Mas healthy ang diet sa Poland. Mas gulay, mas soup, mas kaunti ang mantika. Mas structured ang exercise, may sports facilities at organized activities. Mas maayos ang healthcare system, may insurance, may appointment at mas mabilis ang serbisyo. Mas mahal ang ibang gamot pero covered ng insurance. Para sa kanya, malaking adjustment ang diet, exercise at healthcare system. Pero natutunan niyang mas pahalagahan ang kalusugan at mas maging disiplinado sa pamumuhay. Isa sa mga bagay na nakatulong kay Rafael sa Poland ay ang mabilis na internet at modernong teknolohiya. Sa Samar, sanay siya sa mahina ang signal at madalas na brownout. Dito sa Warsaw, mas maayos ang sistema, kaya mas madali ang komunikasyon at trabaho. Nag-subscribe siya sa isang mobile plan na 50 Polish zlotys o 600 pesos kada buwan. Sapat na para sa unlimited chat at video call. Messenger at Viber. Gamit niya para makausap ang pamilya araw-araw. WhatsApp para sa mga katrabaho at boss dahil mas common ito sa Poland. Email. Ginagamit sa official communication sa warehouse. Para kay Rafael, malaking tulong ang mabilis na internet. Hindi na niya kailangang maghintay ng ilang minuto para mag-load ang video call. May dala siyang lumang laptop mula sa Samar, pero bumili siya ng bagong smartphone sa Poland. Presyo, 1,200 Polish zlotys o 14,000 pesos. Mas mabilis at mas maayos ang kamera, kaya nakakapagpadala siya ng malinaw na picture sa pamilya. Ginagamit niya din ito para sa online banking at remittance. Sa Samar, sanay siya sa basic phone na pang text at tawag lang. Dito, natutunan niyang mas gamitin ang smartphone para sa lahat ng bagay. Sa warehouse, halos lahat ng announcements ay dumadaan sa email o WhatsApp group. Walang papel na memo, lahat digital. Mas mabilis ang coordination lalo na sa schedule at overtime. Para kay Rafael, malaking kaibahan ito sa Samar, kung saan madalas verbal lang ang instruction o nakasulat sa papel. Remittance at banking. Ginagamit niya ang online banking app para magpadala ng pera sa Pilipinas. Ang transfer fee, 20 to 30 Polish zlotys o 235 to 350 pesos kada padala. Mas mabilis, within 1 to 2 days, nasa account na ng pamilya. Sa Samar, sanay siya sa remittance center na may pila at manual form. Dito, isang click lang sa phone, tapos na. Mas mabilis at mas reliable ang internet sa Poland. Mas digital ang communication, email, apps at online banking. Mas convenient ang remittance, hindi na kailangang pumila. Mas mahal ang gadgets, pero sulit dahil sa kalidad at gamit. Para sa kanya, malaking tulong ang mabilis na internet, modernong apps at digital banking. Mas madali ang pakikipag-ugnayan sa pamilya at mas maayos ang trabaho, kumpara sa mas manual at mabagal na sistema sa Samar. Bukod sa trabaho at pamumuhay, natutunan din ni Rafael na iba ang entertainment culture sa Poland kumpara sa Samar. Sa Pilipinas, sanay siya sa karaoke, teleserye at basketball games sa TV. Dito, mas moderno at mas tahimik ang paraan ng aliwan. Sa apartment, may cable TV sila na may Polish at international channels. Madalas niyang mapanood ang news at documentary programs na mas diretsyong mag-report at walang masyadong drama.
May mga sports channels na nagbo-broadcast ng football at volleyball na mas sikat kaysa basketball. Sa Samar, sanay siya sa teleserye at variety shows na puno ng kanta at sayaw. Dito, mas simple at mas informative ang TV. Tuwing may extra budget, nanonood siya ng sine sa mall. Presyo ng ticket, 30 Polish zlotys or 350 pesos. Mas tahimik ang mga tao sa sinehan. Walang cellphone na tumutunog, walang maingay na usapan. Mas madalas ang Hollywood films, pero may mga Polish movies din na mas seryoso ang tema. Para kay Rafael, malaking kaibahan ito sa Samar, kung saan mas lively ang sinehan. Minsan may tumatawa or sumisigaw sa eksena. Social media. Mas naging aktibo siya sa Facebook at Messenger para makausap ang pamilya. Sa Pilipinas, sanay siya sa text at tawag. Dito, mas mabilis at mas mura ang data kaya mas madali ang video call. Nakilala rin niya ang ilang OFW groups sa Facebook kung saan nagbabahagi ng tips tungkol sa trabaho at pamumuhay sa Poland. Sa Samar, sanay siya sa karaoke at OPM. Dito, natutunan niyang makinig sa Polish pop at European rock. Sa pub, live bands ang tumutugtog ng jazz at rock. Sa bahay, ginagamit niya ang Spotify para makinig ng OPM at international hits. Mas informative ang TV sa Poland. Mas entertaining sa Pilipinas. Mas organized ang sinehan sa Poland. Mas spontaneous sa Pilipinas. Mas digital ang communication. Apps at social media, hindi text load. Mas varied ang music, may halo ng local at international. Para sa kanya, malaking kaibahan ang mas tahimik at structured na entertainment culture, pero natutunan niyang mag-adjust at mag-enjoy sa bagong paraan ng aliwan habang patuloy pa ring nakakonekta sa kultura ng Pilipinas. Bukod sa grocery shopping, natutunan din ni Rafael ang kultura ng pagkain sa Poland. Para sa kanya, malaking bahagi ng pamumuhay ang dining experience, mula sa simpleng street food hanggang sa mga restaurant. Kapag may extra budget, kumakain siya sa mga Polish restaurants, pierogi house, dumplings na may palaman na patatas, keso o karne. Presyo, 20 to 25 Polish zlotys o 235 to 300 pesos bawat serving. Zurek soup, maasim na sabaw na may sausage at itlog. Presyo, 15 Polish zlotys o 180 pesos. Bigos stew, repolyo at karne. Tradisyonal na putahe. Presyo, 30 Polish zlotys o 350 pesos. Para kay Rafael, mas healthy ang pagkain sa restaurant. Mas gulay, mas sabaw, mas kaunti ang mantika. Sa Samar, sanay siya sa karinderya na puro pritong isda, baboy at kanin. Street food. Sa Warsaw, may mga food stalls sa park at festival. Zapikanka, open-faced baguette pizza na may mushroom at cheese. Presyo, 10 Polish zlotys o 120 pesos. Kielbasa sausage, grilled sausage na may tinapay. Presyo, 12 Polish zlotys o 140 pesos. Ice cream, sikat tuwing summer, nasa 8 Polish zlotys o 95 pesos bawat cone. Sa Samar, sanay siya sa fishball, kwek-kwek at banana Q. Para kay Rafael, parehong masarap pero ibang-iba ang lasa at presentation. Dining culture. Sa Poland, mas tahimik ang kainan. Walang maingay na kwentuhan, mas formal ang setting. Sa Samar, mas communal, laging may kwentuhan, tawanan, at minsan karaoke pagkatapos kumain. Sa Poland, mas uso ang cashless payment, card o app.
Sa Samar, madalas cash lang. Mas healthy ang pagkain sa Poland, mas gulay at sabaw. Mas mahal ang restaurant meals pero mas sulit dahil sa kalidad. Mas organized ang dining culture, may reservation, may table service. Mas communal ang pagkain sa Pilipinas, mas masaya at mas maingay na kainan. Para sa kanya, malaking kaibahan ang mas formal at healthy na pagkain sa Poland kumpara sa mas communal at mas masaya na kainan sa Samar. Natutunan niyang mag-adjust pero hindi niya nakakalimutan ang simpleng street food at karinderya ng Pilipinas. Isa sa pinakamalaking pagbabago para kay Rafael ay ang pamumuhay sa apartment sa Warsaw. Sa Samar, sanay siya sa bahay na gawa sa kahoy at semento, surrounded ng pamilya at kapitbahay. Dito, mas modern at mas private ang tirahan. Nakatira siya sa one-bedroom apartment na may kusina, banyo at maliit na sala. May heater para sa winter, washing machine at refrigerator. Renta, equivalent sa 670 Polish zlotys o 7,800 pesos kada buwan, kasama na ang basic utilities. Para kay Rafael, malaking ginhawa ang modernong appliances. Sa Samar, manumano ang paglalaba at minsan limitado ang kuryente. Utilities, kuryente at heating kasama sa renta, kaya hindi siya nag-aalala sa fluctuating bills. Tubig, malinis at pwedeng inumin diretso mula sa gripo. Sa Samar, sanay siya sa poso o deep well. Internet, mabilis at reliable. Nasa 50 Polish zlotys o 600 pesos kada buwan. Sa Samar, madalas mahina ang signal. Living conditions, mas tahimik ang apartment, walang kapitbahay na laging dumadaan o kumakatok. Mas organized ang building, may garbage segregation, may elevator, at may security system. Mas private ang pamumuhay, kadalasan, hindi nag-uusap ang mga tenants maliban sa simpleng hello. Sa Samar, sanay siya sa communal living. Laging may kapitbahay na makakausap, laging may kasiyahan sa compound. Comparison sa Samar. Sa Samar, bahay na may bakuran, mas maingay, mas komunal. Sa Poland, apartment na mas modern, mas tahimik, mas private. Sa Samar, mas mura ang tirahan pero limitado ang utilities. Sa Poland, mas mahal ang renta pero mas kumpleto ang amenities. Mas comfortable ang apartment life dahil sa modern utilities. Mas mahal ang renta pero sulit dahil sa convenience. Mas private ang pamumuhay kumpara sa communal life sa Samar. Para sa kanya, malaking adjustment ang apartment life. Mas modern at mas private pero mas mahal. Sa Samar, mas communal pero mas masaya at mas maingay. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Rafael sa Poland ay ang trabaho. Sa warehouse, natutunan niyang iba ang work culture kumpara sa Samar. Hindi lang ito tungkol sa sahod, kundi sa disiplina, sistema, at professional standards. Work hours. Sa Poland, malinaw ang oras. 8 a.m. hanggang 4 p.m. May 30-minute lunch break. Walang extension ng break, walang Filipino time. Sa summer, sanay siya na minsan flexible ang oras, lalo na sa mga construction o local jobs. Para kay Rafael, malaking adjustment ang pagiging strikto sa oras, pero nakatulong ito para mas maging disiplinado. Professional standards. May safety training bago gumamit ng forklift at iba pang equipment. May clear job description. Kung ano ang task, iyon lang ang gagawin. May performance evaluation kada buwan. Sa summer, madalas verbal lang ang instruction at minsan, kanya-kanya ang diskarte. Dito, mas structured at mas professional. Relationship with boss. Sa Poland, mas formal ang relasyon sa boss. Walang masyadong personal na kwentuhan, pero malinaw ang respeto. Sa summer, mas malapit ang empleyado at boss. Madalas may personal na usapan at pakikisama. Para kay Rafael, nakakamiss ang pakikisama sa Pilipinas, pero natutunan niyang pahalagahan ng professionalism sa Poland. Salary system. Fixed ang sahod,
may payslip at may tax deductions. May health insurance at social security contributions. Sa summer, madalas cash lang ang sahod, minsan walang payslip o benefits. Para kay Rafael, mas secure ang sistema sa Poland kahit mas mataas ang tax. Mas structured ang trabaho sa Poland, may rules, may evaluation, may benefits. Mas flexible ang trabaho sa Pilipinas, mas pakikisama, mas personal. Mas professional ang sistema sa Poland, mas communal sa Samar. Para sa kanya, malaking adjustment ang pagiging formal at structured ng sistema, pero natutunan niyang pahalagahan ang disiplina, seguridad, at profesionalismo na dala ng bagong kapaligiran. Habang tumatagal si Rafael sa Poland, mas nakikita niya ang kaibahan ng civic life at legal system kumpara sa Samar. Hindi lang ito tungkol sa gobyerno, kundi sa araw-araw na disiplina ng mga tao. Mga batas at disiplina. Walang jaywalking. Kung tatawid, dapat sa pedestrian lane. May multa agad kung lalabag. Kailangan ng ticket sa bus, tram o metro. Kung wala, may penalty na 200 Polish zlotys o 2,350 pesos. Obligado din ang tamang paghihiwalay ng basura, plastic, paper, bio at glass. Sa Samar, sanay siya na mas flexible ang mga tao, madalas kahit saan tumatawid at hindi mahigpit sa segregation ng basura. Civic duties. Bilang migrant worker, may residency permit siya na kailangan i-renew kada taon. May tax contributions na otomatikong kinakaltas sa sahod. May health insurance na bahagi ng civic system, kaya libre ang basic checkup. Sa Samar, mas simple ang civic duties, barangay ID, voters registration at minsan barangay clearance. Dito, mas structured at mas formal ang proseso. Government system. Sa Poland, malinaw ang separation ng powers. May parliament, may prime minister at may president. Ang mga batas ay mahigpit na ipinatutupad at may malinaw na penalty system. Sa Samar, mas nararamdaman niya ang local governance, barangay captain, mayor at fiesta committees. Para kay Rafael, mas centralized at mas formal ang sistema sa Poland, samantalang mas community-based sa Pilipinas. Mas strict ang batas sa Poland, mas flexible sa Pilipinas. Mas structured ang civic duty sa Poland, mas communal sa Samar. Mas predictable ang sistema ng gobyerno sa Poland, mas personal sa Pilipinas. Para sa kanya, malaking adjustment ang mahigpit na batas at structured civic duties, pero natutunan niyang pahalagahan ang disiplina at seguridad na dala ng sistema. Sa Samar, mas communal at mas personal ang pamumuhay, pero mas kulang sa formal na enforcement. Matapos ang halos 2 taon sa Poland, napansin ni Rafael na hindi na siya ang parehong tao na umalis mula sa Samar. Ang karanasan bilang OFW ay hindi lang tungkol sa trabaho at pera, kundi sa personal na pagbabago at mga aral na dala ng bagong kapaligiran. Sa Poland, natutunan niyang maging mas disiplinado. Sa oras, hindi na siya late dahil mahigpit ang sistema ng transportasyon at trabaho. Sa pera, mas maingat siya sa gastos, mas nakatuon sa ipon. Sa lifestyle, mas conscious siya sa pagkain at kalusugan. Para kay Rafael, malaking kaibahan ito sa Samar, kung saan mas relaxed ang pamumuhay. Sa Samar, sanay siya na laging may pamilya at kapitbahay na tutulong. Dito, natutunan niyang mag-isa. Siya mismo ang nagluluto, naglalaba, at nag-aasikaso ng lahat. Siya mismo ang nagde-decide sa budget at plano sa buhay. Para kay Rafael, ito ang nagpatibay sa kanya bilang tao. Mas independent, mas responsable. Natutunan niyang mag-adjust sa bagong kultura, wika at klima. Sa trabaho, natutunan niyang gumamit ng forklift at inventory scanner. Sa wika, kahit basic lang, nakakapag-communicate siya sa Polish. Sa klima, natutunan niyang mag-ingat sa snow at mag-enjoy sa summer festivals. Para kay Rafael, ang adaptability ang susi para makasurvive sa abroad. Madalas niyang isipin ang buhay sa Samar. Mas masaya at communal pero kulang sa oportunidad. Mas simple pero mas mahirap mag-ipon. Mas maingay pero mas mainit ang pakikisama. Sa Poland, mas structured at mas secure, pero mas tahimik at mas private. Para kay Rafael, parehong may halaga, ang kasayahan ng Samar at ang disiplina ng Poland. Mas mature na siya sa pagdedesisyon, mas responsable na siya sa pera at oras,
mas open-minded na siya sa kultura at bagong karanasan. Para sa kanya, ang pagiging OFW ay hindi lang tungkol sa sahod, kundi sa pagbabago ng ugali, pananaw at disiplina. Ang mga aral na natutunan niya sa Poland ay dala niyang pabalik sa Pilipinas. Handa na siyang mas maging responsable at mas magplano para sa hinaharap. Matapos ang mahabang panahon sa Poland, napagtanto ni Rafael na ang kanyang journey bilang OFW ay hindi lang tungkol sa sahod at ipon. Ito ay kwento ng pag-adjust, pagkatuto at personal na paglago. Ang kanyang pagbabalik tanaw. Sa Samar, nagsimula siya bilang simpleng IT graduate na hirap makahanap ng trabaho. Sa Poland, natutunan niyang maging independent, disiplinado at adaptable. Nakita niya ang kaibahan ng kultura, trabaho, pagkain at pamumuhay. Para kay Rafael, bawat kabanata ng kanyang buhay ay may aral. Mula sa homesickness hanggang sa financial planning. Pangarap niya sa hinaharap. Target niyang makaipon ng sapat para magtayo ng computer shop o cafe sa Samar. Gusto niyang makabalik sa Pilipinas na may sariling negosyo, hindi na umaasa sa abroad. Pangarap din niyang makapagbigay ng mas magandang buhay sa pamilya. Mas maayos na bahay, mas stable na income, at mas secure na kinabukasan. Mensahe niya para sa pamilya. Hindi man ako palaging nasa tabi ninyo. Bawat padala at bawat tawag ay galing sa puso. Ang lahat ng sakripisyo ko dito ay para sa inyo. Balang araw, makakabalik ako na may dalang mas magandang kinabukasan. Mensahe naman niya para sa kapwa OFW. Ang buhay sa abroad ay hindi madali. Pero kung may disiplina, tiyaga, at tamang plano, kaya natin magtagumpay. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa paglago bilang tao. Ang bawat araw ay hakbang papunta sa mas magandang bukas. Ang pagiging OFW ay sakripisyo, pero may kapalit na oportunidad. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa ipon, kundi sa pagbabago ng ugali at pananaw. Ang hinaharap ay mas malinaw kapag may plano at pangarap. Mula sa Samar hanggang sa Poland, natutunan niyang ang buhay ay puno ng adjustment, disiplina, at pag-asa. Ang kanyang journey ay hindi nagtatapos sa abroad, kundi magpapatuloy sa Pilipinas, kasama ang pamilya, pangarap, at bagong pananaw sa buhay.